May isi-share ako sa inyo ba? Sabi ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa kanyang banal na salita na aanhin man ng isang tao, makamtan man niya ang lahat ng bagay dito sa mundo, kung ang kapalit naman nito'y ay ang kanyang buhay. Kaya 'di ba? Aanhin nga naman ng tao kung makamtan niya ang lahat ng bagay sa mundo, pero ang kapalit naman nito ay kanyang buhay. Kamatayan nga mga friend eh. Kasi 'di ba? Karamihan sa atin na gumagawa ng kasamaan tapos para makamtan lang ang mga minimiti sa buhay, 'di ba? Ayaw ng Diyos yun ng ganun. Kaya pinapauna niya salita ng Diyos kasi meron kasing mayamang tao din ang yabang-yabang eh. Sabi niya na nasa akin ng lahat, Jesus. Paano ako maliligtas? Sabi niya ganun. Sabi ni Jesus, sinagot siya ni Jesus na ipagbinta mo ang inyong ari-arian at ipamigay mo sa mga dukha. Namangha siya. Hindi niya kaya kasi. Kaya ganun. Nanlumo siya na hindi niya kayang ibinta ang kanyang mga ari-arian at ipamigay sa dukha, mga dukha. Kaya ganun. Ano pa ba? May kamatayang hahantong sa may kasalanang hahantong sa kamatayan at may kasalanan ding hindi hahantong sa kamatayan. Magpasalamat tayo sa Diyos kung ang kasalanan natin ay hindi hahantong sa kamatayan. Kasi may kasalanang hahantong sa kamatayan eh. At may kasalanan ding hindi hahantong sa kamatayan. Tapos sabi din niya sa ibang verse na bibigyan ko ng mahabang buhay yung mga taong kumikilala sa Diyos, yung ganun. At saka kung ikaw ay nananampalataya sa Diyos, buhay na walang hanggan talaga. Sabi niya sa ibang verse, sa Juan 3:16, kung hindi ako nagkakamali, John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang sabi ng Diyos. Paniwalaan natin yun mga friend. Tandaan natin, naniniwala nga tayo sa mga chismis-chismis na walang kabuluhan. How much more sa powerful God, highly in degree God. Libre lang to mga friend. Walang bayad to. Kaya pag kayo din ang nangaral at nagtuturo sa salita ng Diyos, nagsishare sa Bible verse, sa salita ni Papa God, huwag kayong manghingi ng pera kasi hindi kinalulugdan ng Diyos yun eh. Anong hingi ng pera? Kasi sabi ng Diyos eh, hindi siya nananahan sa templo na gawa ng tao eh. Kasi sinabi ng Diyos na sinabi ni Jesus, ginawa ninyong mga pugad ng mga hayop ang templo ng aking amang nasa langit. Sa sinaunang tao, nandito pa si Jesus, templo ang tawag doon sa simbahan. Templo. Templo ng Diyos. Kasi doon nga si Jesus nangangaral, di ba? Ibanal si Jesus. Di ba? Tsaka tapos sa ngayon sa atin, sa mga kasalukuyan sa atin sa ngayon sa naiwan, hindi nananahan ng Diyos eh. Pero sinabi ng Diyos na may tawag dito, may iglesia ng Diyos na gawa ng Diyos yun eh. Iglesia ng Diyos na siyang ulo ng iglesia ay si Jesucristo. Yun ang in every churches, posible namang walang iglesia ng Diyos, merong iglesia ng Diyos. Yung totoong nananampalataya sa Diyos, yun matatawag yung iglesia ng Diyos eh. Na siyang ulo ng iglesia ay si Jesucristo. Si Jesucristo kasi yung batong panukala eh. Nasa gitna na batong hindi kahit sino pa ang hindi talaga matupok, hindi talaga hindi talaga madaig ninuman. Kaya sabi din niya sa ibang verse na
Huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan na kayo kung anong mayroon kayo. Sapagkat ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. Yun ang sabi ng Diyos. Kaya ganun. Maniwala tayo may Diyos na makapangyarihan, mga friends, price, friendship. Tandaan natin may impyerno na. Nandoon na sila. Itinapon na sila sa impyerno. Yung mga taong ayaw kumilala sa Diyos. Nandoon na sila. Kaya ganun. Sana meron kayong natutunan sa Bible sharing natin ngayon na na tungkol sa patutuo natin tungkol sa Diyos, at kayo rin magpatutuo din kayo, huwag kayong matakot. Kaya sabi ng Diyos, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Pasakop kayo sa inyong mga asawa. Ganun. Sapagkat ang mag-aasawa ay hindi na dalawa, kundi isang katawan, tulad ni Jesucristo, at sa Diyos na makapangyarihan na sa lahat ay isang katawan. Yun ang sabi ng Diyos. Tsaka sinabi din niya ang mga debatista, yung nagdi-debate, kamangmangan ang tawag dyan, sabi ng Diyos. Ang Diyos mismo may sabi, kamangmangan. Yung mga debatista, yung mga marurunong, kukunan ng Diyos yun hindi na niya ibibigay yung karunungan nila kukunin ng Diyos At saka yung mga debatista, yung mga nagdi-debate dyan sa mga religion na ang akala nila ay makapagliligtas sa kanila, nataguan ng mga magnanakaw, kriminal. Sinabi ng Diyos yan Kaya sabi ng Diyos na hindi siya nananahan sa templo na gawa ng tao. Kasi kriminal nataguan ng kriminal, magnanakaw. Sinabi ng Diyos yan sa ibang verse Kaya ganun. Kung nagtatayo ka ng tawag nito, ng churches mo, huwag kang humingi ng pera para kalulugdan ka ng Diyos. Kasi hindi kasi sabi kasi ng Diyos hindi pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon, kayamanan at sa Diyos. Hindi pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon, kayamanan at sa Diyos. Kaya ganun. Kaya kung sa Diyos ka, nandoon ang lahat. Sa kayamanan ka, kayamanan lang, wala kang Diyos. Ganun. Kaya matakot na tayo sa Diyos. Kaya ganun. Yun lang po. Sana may natutunan kayo. At sana din magpatutuo kayo tungkol sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na tungo sa kaligtasan, tungo sa buhay na walang hanggan. Bye for now. Thank you for watching. Mahal ko kayong lahat. Bye for now.